My channel, this is Nib TV again. So ngayon guys, meron ako i-share sa inyo ng isang idea, pero bago tayo mag-upisa, isa muna maikling intro. Okay, balik tayo guys. Bali, ang gagawin ko ngayon ay isang tinatawag nila na all component tester. Bali, ito gusto ko lang subukan. Nakita ko lang ito guys sa internet, ginagawa ng mga ibang mga DIYer. Gusto ko rin subukan. Alam ko gumagana kasi nakita ko naman, pero gusto ko lang matry kung ano pa ang mga kaya nitong i-test. Kasi ang nakikita kong tinetest nila ilan-ilan lang. Resistor, capacitor, transistor, ganun lang. So, gusto ko sang subukan kung ano pa yung kaya niyang i-test. Okay guys, bago tayo mag-upisa, sasabihin ko muna sa inyo yung mga kakailanganin natin. Ang kakailangan natin guys ng dalawang LED lights. Ayan. Blue and green lang gagamitin ko. Mga luma na rin tong galing na to sa mga Tapos, kailangan din natin ng buzzer. Ito, 5 volts buzzer siguro to. Tapos transistor na D882. Ayan, kung nakikita nyo ba guys, masyadong maliit hindi siya ma-focus. Ayan, D882. Tsaka kailangan natin guys ng 3 resistor. Ito, kailangan natin ng 1K resistor. Doon na natin lagay. Kailangan din natin ng 470 ohms resistor. Okay. At tapos kailangan din natin ng 22K. Ayos sa ma-focus na. Ayan, 22K. Ayan. Tapos kailangan natin guys ng battery source. Ito lang gagamitin natin. Bali 3.7 volts battery ito, or 18650 type na battery. Okay, so umpisa natin guys. Sundan nyo lang guys yung aking gagawin. Ayan, kailangan natin helping hand. So dito guys sa ating helping hand, ganyan natin yan para yan. Itong ating yan T882, itong kanyang base, yung sa gitna kanyang collector, yan dito sa leftmost yung kanyang emitter. So bibend lang natin. Ayan, bend lang natin itong base tsaka yung kanyang emitter. Yung collector may iwan sa gitna, diretso lang natin yan. Ayan, so ganyan na siya. Ayan, una natin gagawin guys, itong ating blue na LED, yung kanyang negative, which is this one, the shorter one, ito yung positive. Yung negative, dito natin ikakabit sa emitter. Hinang na natin. Tapos itong kanyang positive, i-bend lang din natin. Dito na natin sa ilagay. Ayan, kasi tatayo na natin siyang ganyan. Ayan. Okay. Next nating ilalagay itong ating green LED. So, bali ito ang kanyang negative. Ito yung kanyang positive. So, i-ganon na rin natin. Bend na rin natin.
Ayan. Tapos ito, dito natin ilalagay. Ayan dito. Yung negative ng green, nilagay natin sa collector ng ating transistor. Tapos ang kuha naman ang positive, inilagay lang natin muna dito. Tapos yung positive din itong blue ay doon din. Bali yan, ang gagawin natin dyan ngayon is pagsasamahin natin yan. Itong dalawang positive, pagsasamahan natin. Ayan, kasama na sila. Tapos baliktarin muna natin dito guys, kasama natin siya dito. Bali ang gagawin natin, yung positive ng buzzer kukonek natin dito sa resistor, tapos yung negative ng ating buzzer kukonek natin dito sa base. Ito may positive din, ayan o, yung positive saka negative. Bali yung positive dito sa resistor nakakonek, ayan, nakaganyan. Tapos yung negative dito sa may base ng ating kwan. So kabit na natin muna. Yan guys, para madali nyo masundan. Ayan. Ito guys, hindi nakakonect dito ha. Angat natin to. Ayan, ganyan. Okay. So, ganyan ha. Ito po, pwede natin itong putulin. Para medyo ayan. Tapos yung ating 22K, ito 22K na resistor, kukonect natin dito sa kanyang emitter, saka dito sa base. Ito dito base, bali nakaganyan, kukonect natin sa base saka sa emitter. Tapos ito sa emitter. Okay. Tapos yung ating last resistor na 1K, dito natin ko-connect din. Kahit dito na lang siguro, yan. Diyan natin isama sa dyan. Puro sa base siya naka-connect. Dito. So itong sobra dito, ikot ko na lang dito para tumibay-tibay lang yung wire. Kahit di na natin putulin. Pampatigas lang guys ng ng ating wire. Yan. Tapos dito guys, dito natin i-connect yung ating negative probe. Yung negative wire ng ating probe. Yung pang-testing natin. Tapos yung ating namang battery, dito natin i-connect. Ang positive ng battery dito. Tapos ang negative ng ating battery sa emitter. Okay guys. Parang ganito siya. Ayan. Positive dito. Tapos ang negative dito.
sa ating emitter. Okay. So huli natin itong battery para hindi siya kagad mag power up. Hindi yata buzzer to nakuha ko. Parang click-click. Ewan ko lang guys kung buzzer to, baka hindi. Kasi parang iba eh. Okay lang, subukan lang natin. Tapos since temporary lang ito, kasi gusto ko lang subukan kung gagana ba siya. Ang gagamitin kong pinaka-probe natin ay ito na lang muna. Ito na lang muna. Ayan, jumper wire na lang. So positive dito natin ilagay. Wala kasi akong available guys na ano, yung pang probe. So ito na lang muna. Ayan. Tapos dito natin i-test yung mga component. So lagay nga natin guys ang battery. Tingnan natin kung ano mangyayari. Ayun. Milaw. Nawala. Ayun, milaw. Okay guys, tanggalin ko muna. Sensya na, nagkulang tayo ng isa pang wirings. Hanap na lang ako ng maliit na wire pang connect. Ayan, ganyan lang muna. Ito, kasi dapat kasi ang nakita ko guys sa ginawa nilang DIY, ito muna unang iilaw. Tapos pag nag-test, lilipat yung ilaw dito. So napansin ko wala pala kulang pa ako ng connection dito. Harap mo lang guys ng wire na maliit. Ito. Yung kanyang collector. Ayan. Tapos ito doon na lang. Ayan, para medyo okay. Okay, subukan natin. May problema pa rin guys kasi dapat hindi iilaw ito eh. Ito lang, tapos pag nag-test at saka lang ito iilaw. Ibig sabihin pag umilaw to, good. So ayun, dapat pala hindi nakakonect ito. Ang gagawin natin guys, hiwalay ko itong buzzer. Baka hindi kasama yan dyan. Sensya na kayo guys kasi mabilis ako na to nang nakita kanina eh. Para sa TikTok ko lang napanood. Kaya hindi ko masyadong nakabisado ng gusto yung kwan. Kasi dapat isa lang iilaw dyan, hindi dalawa. Tanggalin natin to rito. Yung negative na buzzer sa base. Dito lang sa siguro sa collector na nakakonect. So tanggalin lang natin yan guys. Ayan. Tanggalin natin muna yung power supply. Ayan. Ayan. Ayan, ito ang magkasama yung wire na maliit na nakakonect sa collector tsaka itong buzzer. Okay. Tapos itong resistor kanina dito, balik natin siya rito. Yan. Okay. So try natin uli. Yan, ganyan dapat. Yan. Naka-disconnect itong
ang ating negative ng buzzer saka dito sa collector. So try natin ulit. Kasi dapat ang nakita ko sa TikTok kanina, ito yung nailaw, tapos pag nagtetest ito iilaw, meaning good. So pana natin, power up na. Ayun, nakuha na natin guys. Ito na lang yung blue umilaw, yung green hindi. Ayan, pag nag-test tayo, subukan natin kung lilipat yung ilaw sa green. Ayun, lumipat sa green, meaning good. So yung pa natin guys, hindi pala buzzer ito. Parang ano lang siya. Yung hindi siya yung tuloy-tuloy na nagbabas, parang ano lang siya yung pakinggan nyo guys. Oh. Sensya na kayo guys kasi wala na ako ibang nakuwang ganito eh. Yan lang ang available ko. Ayan, oh, mamamatay yung blue, iilaw yung green, meaning good. So, nakatest tayo ng resistor, okay. Subukan natin sa mga ganito, kung kaya niya i-test to. Parang continuity lang siguro to. Hindi niya kaya pag ganito. So, meron tayong natutunan. Kaya siguro wala to sa mga, hindi nila sinasama to sa pag-test. Hindi siguro kaya. Ito ang negative, ito lagay natin sa negative, tapos ano natin sa positive. Yun, hindi niya kaya, baka baliktad siya, baliktarin natin. Ayun, hindi rin niya kaya. Ayan o. So yun ang bali natutunan natin. Ano to? Diode data to ah. Tingnan natin. Ayun, gumana siya. Diode nga to. Pag binaliktad, kailangan yan. So meaning good ito. Kasi hindi siya nag-green eh. Ibig sabihin wala siyang continuity, wala siyang palo pag pinaliktad. Pero pag yung good, mamamatay yung blue, tapos ito mag-iilaw yung green, meaning good. Ayun. So ito yung mga pwede, itabi natin yung mga pwede niyang i-check. Ito kaya yung mga ganito, yung mga windings. May negative, positive ba to? Try lang natin. Mga maliit na motor. Tingnan natin kung kaya niya. Hindi niya rin kaya, no? O baka may polarity to. Baliktarin natin. So meron siyang hindi kaya guys i-test. So ano siya, may limitation lang siya. Ano? Okay, hindi niya kaya. Basta matataas siguro yung mga resistance, tsaka mga hindi niya kaya, yung matataas yung voltahe. Ito, subukan natin yung ganitong diode. Ito yung negative niya, yan, yung may stripe. Tingnan natin. Ayun, gumana siya. Okay. Pag binaliktad natin, kailangan hindi iilaw yung green. Pag umilaw yung green, ibig sabihin sira. Okay, hindi umilaw yung green. Blue yan guys ha. Akala nyo lang green. Ito yung green. Ito. Kasi mukhang green siya pag malayo. Ayan o. Mukha siyang green. Pero blue to. Ito blue. Ito green ito. So kaya niya yung diode na maliit. Yung ganitong resistor. 5 watts. 10 ohms. Hindi niya siguro kaya to. Dahil mataas ang resistance. Kaya niya. Kasi parang ano lang siya. Continuity. So kaya niya yung ganyang resist. Yung transistor. Subukan natin.
Tingnan mo natin kung saan ang klase to. BC547. So ito yung emitter, ito yung base, ito yung collector. So emitter, NPN ito, so negative positive. Ang positive ang ilagay natin dito sa gitna. Tingnan natin kung kagana siya. Kasi NPN negative, positive, negative. Subukan natin. Yun, nag-green siya. Kailangan magalaw. Yan. Nag-green. Ibig sabihin, good. Dapat yung dito, pagdating dito sa collector, yan, inikot ko lang guys. Kailangan green, magi-green din niya para good. Ayun, good. Dapat itong collector tsaka emitter, dapat to, hindi to magi-green. Yun. Kasi pag nag-green yan, ibig sabihin shorted. So, good siya. Okay, so, ito na ang kaya niya, no? Marami-rami na, 5. Ito yung ganitong klaseng diode. Subukan natin to. Ito yung positive. Subukan natin. Ito yung negative. Positive. Oops. Pakabaliktad. Ilagay natin doon ang negative. Dito yung positive. Ayun. Good. Kaya niya. So, kaya niya yan. Yung mga ganito kaya niya. Subukan natin to. Yung mga coil lang. Ayan. Wala naman polarity to. Continuity lang to. Ayun, kaya niya rin. Oh. Okay, so yun. Nag-green siya. So, yung kabilang side naman. Balik, ito. Marami rin siya pala kayang i-test. Ayan o. Tingnan lang, lumuluwag. Ayan o. Good. Ibig sabihin buo yung windings nito. So yan yung mga nakayanan niya. Ano pa ba? Ito, subukan natin kung kaya niya to. Lagyan natin dyan. Ayun, kaya niya rin, no? Good. Dito. Negative din yun. So, ito lang ito yung output, input, output. Tapos ito, ground to. Yung sa dulo, yung pangatlo. So, good din. Ito kaya. Ito, coil. Common coil din ito. Ito normally open, normally close. So ito dapat meron. Kasi coil yan eh. Dapat may continuity yan. Ayun, good. Tapos ito dapat wala to. Wala. Tapos dito sa normally close dapat meron siya. Kasi may continuity yan. Subukan natin. Oh, wala yung pa. Putol pala isa pa. Hindi ko napansin. So, good to. Dito lang yung di natin na-test kasi wala palang pa. Ayan, kulang. Ito kaya, yung mga LED. Kaya niya siguro LED. Ayan, subukan natin. Kapag ganito mga series na LED, hindi niya kaya. Siguro yung mga single LED lang ang kaya nito. LED light na single. Subukan natin to. White LED. Itong mahaba, yan ang positive. So, dyan natin lagay yung positive natin.
Tapos yung negative natin, ito. Ayun. Good. So, kaya niya yung mga LED na kuwan lang, yung paisa-isa lang. Tapos ano pa bang test? Marami-rami rin siya na-test na ito. Hindi niya kaya kasi ano to, kailan ito mataas-taas yung voltahe. Kasi 12 volts ito eh. Ay 3.7 volts lang. So, nagkaroon tayo ng idea na sa tester na 3.7 volts. Ito yung mga na-test niya, nakayanan niya. Kaya niya na-test. Yung meron siyang hindi na-test ito, mga tulad nito, yung mga motor. Kasi may mga matataas ang resistance. Hindi, ito nakayanan niya ito eh. Yung resistance nito, kaya niya ito, 10 ohms. Ito siguro sira to motor na to. Kasi nakakalas eh, ibig sabihin sira to. Tapos yung sa capacitor, hindi niya nakayanan ito. So last na test natin guys, ito siguro, itong switch. Bagay parang continuity lang naman to eh. So 0, ibig sabihin, kuwan yan. Ground, negative. So, try natin. Kung okay siya, pwede na. Hindi niya kaya, guys. Hindi. Naka-off 0 pala, no? I-on pala natin. On natin. Kailangan lilipat sa green. Ayun. Ibig sabihin, buo yung switch. So, ilipat naman natin to rito, kabila. Kasi wala pa yan, eh. Yan, o. Kailangan ilipat natin sa kabila to. Pagka nag-green din siya, ibig sabihin, buo yung ito, dito naman tayo pipindot, buo yung ating switch. Yun. Okay, so yun guys. Sa aking opinion, observation ko, okay na siya guys. Pwede siyang magamit sa mga ganitong mga halimbawa wala kayong multimeter, pwede siya magamit sa mga ganitong mga components yan. Marami rin siya kung wala kayong tester yan, pwede siya. Meron lang siya talagang hindi masukat, maring kulang tayo siguro sa voltage source o kaya pero itong na to, okay na to, pwede na to. So, yun lang guys. Kung nagustuhan niya itong ginawa kong pag-try sa all component tester, sabi nila. Pero para sa akin, hindi naman all kasi may limitation siya. Pero sa dami na rin ang nakaya niyang i-test, pwede na rin siya guys. Kung halimbawa, mabili sa madalang wala kayong multimeter. So, sana nagustuhan niyo itong guys. Share ko sa inyo. Paki-like and share na lang guys. And don't forget to subscribe to my channel, Need TV. And also press the notification bell para ma-update kayo sa mga sunod ko pang mga video. Salamat!